Manila, and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan, at ito pong inyong lingkod Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air, at kasama natin si Pogi. Dr. R, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Dr. J, naririnig mo ba ako, Dr. J? Narinig kita. Opo, Medyo, magandang hapon po. Yan, nilakasan na natin, Dr. J. Ayan, okay. Pinihit natin ng konti, no? Alam mo naman, hindi tayo marunong pumihit, eh. Alam naman ang The Truth Doctors on Air. Isa lang ang direksyon, hindi pumipihit, Dr. J. Hindi katulad ng yung mga political butterflies ngayon dyan sa Kongreso. Panay na sigurado ang pihit ng mga yun. Alam mo, yung bago tayo natin talakayin yung Canada, meron na akong obserbasyon, ang daming lumalabas kahit na itong mga dating lalo na itong isang maingay na dating Justice of the Supreme Court, para bang pilit na, sabi mo nga, nililihis o pinapakaliwa yung pinipihit yung sinasabi ni presiding officer, Chief Escudero, na ang talagang makukonvict lang si Sara Duterte with 16 votes. 16 lang sang-ayon sa konstitusyon. Itong isang, hindi ko alam kung ito'y baka may Alzheimer's na. Itong isang dating Justice of the Supreme Court, nakalimutan niya ata ang maliwanag sa sinasabi ng ating konstitusyon na 16 talaga ang vote out of the 24. So kahit na may nakakulong dyan ngayon o hindi nag-attend, pero ang basis pa rin nila is 24 senators, and to convict o to impeach si Sara Duterte sa ngayon, kailangan nila ng 16 na boto, Dr. R. At kung titingnan natin yung botohan na nangyari doon sa sumasang-ayon sa kay pag-upo ni Chief as the presiding officer ng impeachment trial court, 12 yung nabumuto ng affirmative, 8 naman yung hindi. Pero kung titingnan mo, kung ganyan ang bilang, alam na natin, at hindi naman natin sasabihin na natitiyak natin na pagdating sa dulo doon, sa kahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang punta ng prosesyon, Dr. R. Pero from that manifestation na nakita natin noong isang araw, ako, fearlessly sasabihin ko, walang mangyayari, hindi mai-impeach si Sara Duterte, Dr. R. Ayun nga, Dr. J, kaya nga yata itong ang aking pagkaintindi nung nabasa ko o napanood ko,
ang isang panayam dito kay Senator Alan Peter Cayetano ay pinapanukala niya na na hayaan na mag-participate itong si Senator Jinggoy at si Senator Marcoleta diyan sa impeachment proceedings dahil daw pag hindi sila nag-participate automatic pala yan Dr. J ibig sabihin hindi sila sangayon sa pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara Duterte, diba? Kasi yun ay nagagawa na ngayon, moderno na panahon at katulad niya ng COVID. Ng panahon ng COVID, Dr. R. Ang alam ko, yung mga sesyon ng Congress at saka Senado, online na rin yung iba. So wala namang sigurong technical or legal impediment kung yan ay gagawin nila. Kasi sa kanila yan rules lang naman yan ang nagsasabi nila, o sige, pakayaan natin na itong mga nakakulong na to maka-join sa deliberations at makabuto. Ay wala namang problema ako nakikita doon, Dr. Ras. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, wala rin naman ako nakakitang kaibahan nitong Senator Jinggoy at Senator Marcoleta dahil sila'y tahimik sa ngayon dahil sila'y nakapiit doon sa sa Quezon City yata or si Senator Marcoleta ay nasa hospital pa diyan sa PNP hospital yata, no? Hindi ko alam kung tama ba na yung PNP hospital ay nasa loob ng Camp Crame. Pero sa totoo lang, Dr. J, wala naman silang pinagkaiba dito kay SP. Alam mo kung bakit? Di ba? Tahimik rin naman si SP. Alam mo, si SP, parang kunwari, parang may ginagawa. May dala siya siguro na drawing pad. Nagdo-drawing na lang doon na kung ano-ano ginagawa niya. Akala mo, hindi ko napansin na si SP pala yun. Nagtiningnan ko, akala ko court stenographer. Siya nagre-record ng mga kaganapan. So yan ay, alam mo, yun ay pinag-uusapan pa yan ngayon. At alam ko may nagpetisyon sa Supreme Court na kini-question na bakit si Justice Cordero ang nagpipreside na dapat ay ang Senate President, Dr. R. Alam mo naman, Dr. J, wag naman natin masyadong idiin na dapat itong si Senate President ang nagpre-preside. Alam mo kung bakit, Dr. J? Ano na lang naman kaya ang itsura niya? Kung sangkatutak ang mga mga sagutan ng ng prosecution at ng defense, di ba? Dr. J, baka sabihin na lang baka mangyayari nun parang yung inakala nitong itong attorney Ligutan o Lugutan ba ito? No? Hindi ko alam kung Lugutan ba? Amanda ba? Attorney Uhugen Ligutan. Parang siguro may sipon nito, siguro may allergy, Dr. J, no? Pero alam mo, yung ito nga si attorney Lugutan ba to o Ligutan, nagkamali pa, nakakala niya nag-walk out daw dito si Attorney Sheila Sison na ang lead counsel ng depensa ng Vice Presidente, no, Sara Duterte. Nagkamali pala siya. Baka naman kasi pag si SP, no, naisip ko lamang, no, baka naman kasi pag si SP, no, akin lamang naiisip, ito yung opinion ko lamang. Si SP, kung siya ang presiding officer, sagutan yung depensa sa prosecution, baka siya naman ang mag-walk out. Kasi talaga namang akala mo si Lito Lapid siya dahil tahimik na sa isang tabi na parang pinaupo ni Jesus Cordero, maupo ka dyan sa tabi ko, huwag kang magsalita. Huwag ka bubuka ng bibig mo, tumahimik ka lang dyan, nakaupo ka lang dyan. So, parang lang, Dr. J, parang parang itong aso ko, pag sinabihan ko, Baki, sit! Baki, sit! Gano'n ang tingin ko kay Wins Gatchalian, no? SP, mabait naman yung taong yan. Kaya nakita ko sa sobrang kabaitan, nagdo-drawing na lang doon sa kanyang kaya ako nanonood ng kuan, hindi ko na naintindihan yung mga sinasabi ng mga technicalities ng mga abogado. Kasi
legalist, no? Mahirap po ako nawain. Katulad tayo ni Otit. Si Otit, sabi niya, wag na yung mga technicalities. Talaga namang Eh, ano, pwede bang hindi mo legal technicality, hindi mo pag-usapan? Napapansin ko nga, Dr. J, na nagsasalita lang either yung dalawang magkapatid na Senator Cayetano or itong si Princess Risa. No, sila lang na nagsasalita. Iniisip ko ano kaya sasabihin nitong si Senator Otit Soto kung siya ang magsasalita, ano kung kukunin niya yung mikropono. Lalong-lalo na itong hindi, alam mo, talaga, hinihintay ko talaga magsalita itong si Bapang Lito, no? Bapang Lito. Alam mo, uncle yan doon sa, no, kung tawagin yan sa Kapampangan, uncle, no? Pero kilala natin personally yan si Senator Lito Lapid, pero yan magaling na action star. Alam mo, sa totoo lang, meron na, alam mo, mas gugustuhin ko yung action star kaysa sa komedyante. Aksyon o ma-aksyon eh. Ang komedyante, sabi niya, huwag na kayo ng technicalities. Pwede mo ba sabihin sa abogado na huwag kayo magsalita? Salitang abogado. Ano gusto mo? Ito, Otit, kasi sa One Ball University ka, sa One Ball University. Kaya talagang sobrang bait talaga ng ako'y hangang-hanga at palakpakan natin, Dr. R. Si SP Win. Talagang napakabait na tao, wala siyang ito kasi pinipilit ng iba kahit saan ka pumunta may mga discussion na dapat daw si SP ang magpipreside. Now, Dr. R, nakita naman natin ang proceedings, no? At ako wala namang dyan kung si SP o si Sis. Pero imagine mo si SP kung siya ang nakaupo nagpipreside. Pagka mayroong mga nag-question kunwari na ay oppose, kunwari, di ba may mga legal na sinasabi dyan sa loob ng mga lawyer. Sinasabi objection. Objection. Tapos sasabihin ni Kwan na denied o sustained. Yeah. Ano kaya gagawin ni SP? Yan ay legal na mga terminology yan eh. Baka mamaya sabihin niya yung sinasabi natin pag medya ora na ng ating programa, Dr. J, di ba? Station break po muna tayo. Yun ang yan sasabihin niya. Time out muna, time out. Kasi tatanungin ko itong abogado ko sa katabi ko. May dalawa sa abogado sa tabi niya. Boss, sabihin mo sustain. Boss, sabihin mo objection. Alam mo, ang wisdom naman siguro ng mga senador kung bakit pinili nila itong si Chis na mag-preside ay dahil ito'y lawyer at may karanasan at alam niya ang sistema ng hearing, Dr. R. Kahit si Alan Cayetano, kaya niya mag-preside yan eh. Kahit itong si Tia o kahit si Kiko Pangilinan siguro, no? Ay pwedeng mag-preside yan. Kaya lang napili nila si Chis Escudero. At yan ay parang lumalabas ngayon si Chis Escudero ang Senate President, Dr. R. Alam mo, meron nakafile sa Supreme Court. Alam ko, ito yung grupo nitong si magaling na abogado, itong si Attorney Ito Torpion, no? Parang may pinal sila sa Supreme Court. Hindi ko pa masyadong alam, Dr. J, kung ano yung pinal nila sa Supreme Court, pero ayon sa aking pagkabasa, ito ay nagsasabi na parang hindi dapat na si Senator Chis Escudero ang siyang presiding officer dahil ang aking pagkabasa, no, yung ruling yata ng Senate merong sinabi na yung Senate President shall. Ibig sabihin daw, pag sinabi mong shall, hindi mo pwedeng sabihin na hindi yung Senate President. Oo, yun talaga. Diba? So ito nandun pa sa Supreme Court, ayaw naman natin ito talakayin dahil antayin natin siyempre ang wisdom ng Supreme Court tungkol dito. Dr. J, no? Maiba na ako, Dr. J. Ito na. No? Ito na. Ito na ang si Princess Claire.
anti-Claire, di ba? Parang doon sa isang press con niya, parang sinasabi niya na hindi naman daw siya nagsumbong dito kay Mr. Dave Gomez. Ito yata yung hepe ng PCO, no, Dr. J. Parang sinasabi na lang niya na aantayin na lang daw niya kung anong action ng Consul General ng Embassy ng Pilipinas, no. Pero isa pa aking pagbabasa, Dr. J. Alam mo naman, no, hindi po kayo na, no, kasi marami na tayong nakikita na haka-haka. Alam niyo po, ako yung dating PR diyan sa Toronto, Canada, no. Matagal na panahon, no. Dahil hindi ako naging citizen dahil ako ipabalik-balik ng Pilipinas at Canada. Patawid-tawid, Dr. J, sa dami ng tinawid ko, isang katutak na yung miles sa eroplano. Diba? Pero alam mo, Dr. J, nung nakita ko, no, ang nakakatawa, binabasa kong maigi yung no, meron kasing sinasabi, meron kasing tinatawag na Immigration and Refugee Protection Act ang bansang Canada, no? Ang sinasabi dito, Dr. J, 5 lamang ang pwede mo ipa-deport, no? Number 1, serious criminality, di ba? Serious criminality, yun daw may mga conviction na, Dr. J, no? Dapat daw meron ng conviction yan, dumana yan sa korte, no? Pangalawa, yung mga gumagawa ng espionage o kaya terrorism. Ang mga spy. Di ba? Yan. O kaya nagpapasabog ka dun sa gitna ng kung saan man yan, di ba? Sa loob ng isang bansa, kayo di-deport. Pangatlo, meron kang international rights violation. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung international rights violation na yan, di ba? Pero feeling ko, no, yung mga magnanakaw sa taban ng bayan, meron silang international rights violation. Kasi distributed yung mga tao dun sa ibang bansa, di ba? So, international. Nandiyan din ang mga Pilipino, no? Pang-apat, kung merong organized crime, ikaw ay pwede ipa-deport. Mafia yan, mafia. Oo, mafia. Yung mga, alam mo yan, hindi ko alam kung may mga yakuza. Hindi ko alam kung pwede pag pumunta doon yung mga nagnakaw ng mga mali-malitang pera kasi organized crime yun totoo. Kaya ng Canada yun. Oy, naku, alam mo naman, agagaling nito magtago nitong mga to, no? Panglima, no? Misrepresented ang iyong mga dokumento. Nag-apply ka na PR, nag-apply ka na pag-citizen, pero may mga bogus yung mga dokumento mo. So yun yung 5 yun, Dr. J. Kaya natatawa ako dito sa mga pahayag nitong si Senator, hindi pala siya mukhang senator, no? Sa bagay, mukha naman sila ni Ray Sotivero. Hindi nga mukhang undersecretary yun Okay, so yun. Mukhang taga-serve doon sa Kwan, sa Malacanang. So natatawa naman ako dito kung bakit ipinipilit pa, meron pang insinuation na dapat magkaroon na makasuhan itong mga ito. Bakit? Paano mo kakasuhan, di ba? Ibig sabihin, Dr. J, ang pagtawag sa iyo ng pangit, no? Pangit. Ugly, no, sa English, ugly, no. Pero pa iba sa may pa nga ibang nagsasabi, ugly daw Tapos, ano ang ugly? Ay, nako, mamaya na yon. Pero ang sinasabi ng ibang tao na ikay pit o magnanakaw, kahit hindi pa totoo yan, anti-Claire, hindi po yan nagko-constitute ng grounds for deportation. Bakit? Diba? Yung mga ginawa na yan, yung opinion yan, insulto, Dr. J, kung insultuhin ka man yan, tawagin ka niyang pangit. Kasi kung magsalita naman ho kayo, anti-Claire, siguro nakikita rin nila, no? Diba? Tapos napapagbintangan ho ang ating mahal na Pangulo na isang magnanakaw. Diba? Alam naman natin yan. Diba? Naturalmente ho, yung mga yan, may mga opinion rin ho yan. Katulad rin namin dito sa The Truth Doctors on Air. Pero hindi ho yan mga serious crime. Hindi rin ho yan security threat. Diba? Hindi rin ho yan immigration violation. Diba? Meron ho dapat violation ng Immigration and Refugee Protection Act ng Canada, ng bansang Canada, bago nyo ho ipa-deport yung mga taong yan. Sino ho ba? Alam nyo ho ba kung anong composition yan? Baka ho yan ay yung iba ho ay mga citizen na. Paano nyo ho i-deport ang isang citizen? Di ba? O di ba? Kung kakasuhan niya,
dahil tinawag siyang pangit, papupuntahin siya bilang witness sa Canada. Oo. Totoo. Oh, Di ba? ikaw, Ay, di, masisigawan na naman siya. Masisigawan ka na naman. O, di ba? Kaya ako nga ang dami-daming babae tumawag sa akin na pangit. Oh. Pero yung mayakap sila sa akin. Oh, yun ang masasabi ko. May ibig sabihin sana niyakap na lang ni Auntie Claire itong mga nagsasalita sa kanya, nagsasabi ng pangit at magnanakaw. Alam mo, di ba? Pero sa totoo lang, Dr. James, napakaliwanag ng itong nangyari doon sa Canada. Ito expression ng opinion. Parang meron pang insinuation doon sa press con itong si Auntie Claire na parang pinlano daw ito. Nako, ma'am. Hindi ko conspiracy. Oo, alam niyo ho, napakahirap po patunayan yan. Di ba? Alam mo, Dr. J, pag nandun ka, talagang yung bugso ng damdamin mo, yun ang magsasabi sa'yo. Minsan, hindi ka na mag-iisip ng sasabihin mo, di ba? Dahil sa galit mo, nakikita kasi siyempre ito si Auntie Claire minsan kung paano umatake ng ng oposisyon, ng administrasyon. Siyempre, nakikita rin. Hindi naman ho lahat ho, fans ninyo, Auntie Claire. Dapat si Auntie Claire na tinawag siyang pangit, nilabas na lang yung dila niya. Kaya ako nga, Dr. Ara, babae, tawagin ako pangit, nilalabas ko lang dila ko. O sasabihin ko, yung dila ko. Yan, alam mo sa totoo lang, di ba? Siguro sana magbubuo na tayo dito, magbubuo na si Auntie Claire. Wala ho tayong magagawa, madam, dahil ho talagang yan ho, kung tawagin mo nga Dr. J, ay heckling lang. Diba? Heckling yung tawag yan. Ito ay hindi ho serious na krimen. Ito ho ay hindi grounds for deportation. No? So, napakahirap patunayan din na meron talagang conspiracy na talagang ipahiya siya. Alam mo, ma'am, mahirap po yan. Kasi alam niyo, yung pagsama-sama dyan sa kalye, alam mo, katulad yan, nabigyan kita example, tingin mo ba, Dr. J, Iglesia ni Cristo lang ang nandun sa EDSA ng 2 araw at 1 araw sa liwasan? Hindi po. Isang katutak na tao. Meron hong mga kapatid natin na Muslim. Meron hong tayong mga kapatid sa ibang religion. Diba? Nandun din ho. Alam niyo ho, ang nagbubuklod sa kanila, yung galit nila laban sa korupsyon, Dr. J. Tama, correct. At maraming tao talaga na nagpupunta doon para ipahayag ang kanilang disgusto at pagkadispaya sa nangyayari sa bansa natin ngayon, Dr. Ara. Alam mo, At Dr. J, katulad ka dyan, naalala ko tuloy, Dr. Ara, nung unang EDSA, nung 1986. Ang daming pumupunta doon sa sa EDSA para manghingi, makakain ng libre. Katabig. Kapag ako doon, kape dito, lugaw doon sa kabila, sandwich doon sa kabila, ay maghapon ka doon, busog ka, Dr. Ewan ko kung mauulit pa yun. Pero sana, mauulit pa na ang taong bayan, gumising na kayo. Kayo'y pinagnanakawan. Nananahimik pa kayo. Tulog pa kayo na parang mga mantika, Dr. R. naman daw itong impeachment hearing dito laban dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Tingin ko, Dr. J, napapanahon na pag-usapan natin kung ano ang nangyari kahapon, Dr. J. No? Alam mo, sa totoo lang, di ba? Napapakinggan nyo, alam mo, unahan ko na, Dr. J. No? Kasi ako medyo touch ako. Inapaluha ako sa katotohanan. Di ba? Narinig mo ba, Dr. J, yung opening statement nitong si Congressman Lawrence Defensor? Oo, Lawrence Defensor, ito daw yata congressman sa isang distrito dyan sa Iloilo. Diba? Pero, di ba? Pero yung mga sinabi niya doon, during the delivery, banggit ko lang, di ba? Sinabi niya, especially sinister daw yung threat. Di ba? Di ba? Di ba? Ano ba yun? Kasi nung iniisip ko, ano ba yung sinasabi niya? Argumento ba yun na labas sa konstitusyon? O speech niya lang na political? Tapos,
kung gano'n na lang din, Dr. J, ang kanyang opening statement, naisip ko, mas maganda kung, ako, opinion ko lang, mas maganda kung ginawa na lang yun sa loob ng barangay hall. Diba? Ang kanyang speech. Oo, ang Parang kanyang ano lang parang nagpasakalye lang siya na akala mo na napaka tama ang kanyang sinabi. Napasakalye lang na ni-present niya doon yung kanilang yung sa video ba yun na doktora? Oo, hindi. Alam mo, hindi. Huwag muna nating ilayo. No? Doon muna tayo kay Congressman Defensor. Di ba? Kasi yung opening statement na Dr. J, talagang napaluha ako sa galit. Bakit? Isipin mo, di ba? Puro ang binabanggit niya is betrayal of trust, betrayal of trust, betrayal of trust. Napaka-big nun, Dr. J, di ba? Alam mo, yung betrayal of trust, para ka lang nagsilita doon sa isang rally. Ang tawag dyan, political yung statement niya, di ba? Wala siya kasing binanggit na specific na constitutional provision na nalabag. Wala naman siya binanggit eh. Ang ginagawa niya, kinikwento niya, pati nga yung batang namaril o na mga nabaril dyan sa Tacloban ba yan, no? Pati yun kinuwento niya, di ba? Alam mo, parang sinisi niya si Duterte na naman. alam mo, ang standard kasi ng impeachment na nakikita ko, dapat yan, pakita mo na mayroong culpable violation ng Constitution. Tama, diba? correct. Hindi yung sinister. Huwag na yung si sinister. Naku, alam mo, ilan ba ang sinister mo? Ako, 2 sinister. Sister pala. Tawag. Sister yun. Oo, diba? Sinister, akala ko may sister siya. Oo, di ba? Kaya lang, ito nga, Dr. J, masabi ko lang, dapat yan, tingin ko, sa caucus na lang yan. Sa caucus lang sana ng barangay. Para yung level ng argumento nila, saktong-sakto, di ba? Bakit pa natin yan na sinabi sa isang impeachment court dyan sa loob ng Senado, Dr. J, di ba? Pinapanood ko itong si Kwan. Itong sabi mo nga yung si Defensor, ano? Oo. Pulos purma. Purma lang yun. Wala namang substance kung sa pagkain, pulos lang buto. walang laman. Dr. J, ano ba sa Ilonggo ang hindi masarap? Kalain. Kalain. Ay, ibig sabihin, kalain yung kanyang opening statement. May tawag pa dyan, haslo. Pag sinabi Haslo. ko sa kanya haslo, marinig niya. Sabi niya, walang hiya to, tinawag akong haslo. Ano ibig sabihin? Bulog, mga derogatory na word yan. It doesn't mean anything, pero para bang wala kang kwentang tao. Kapag sinabi sa yung haslo ka, wala kang kwenta. O bulog ka, wala kang kwentang tao. Ang sinasabi mo, hindi sensible ang Walang sinasabi laman. mo. Walang laman. Ampaw. Haslo. Ayun, nga Dr. J, doon pa lang po, alam niyo dito sa The Truth Doctors on Air, kami nagbabalita hindi ng mga invento na nangyayari sa paligid natin, amin lamang pong hinihimay ito. Pero sa totoo ho, yung nangyari kahapon na opening statement ng aming opinion dito, doon pa lang sa opening statement, exposed na ho. Alam mo kung ano na-expose ko, Jay? Wala pala yatang kaso itong mga ito. Parang drama lang ang dating. Ito actually, pagtitingnan mo itong pangyayari na ito, ito'y paninira lang kay Sara Duterte. Tatawagan na iba dito propaganda Kasi wala namang katuturan katulad nitong sino ba itong uhugin na to na abogado? Si Atty. Lugutan ba? Lugutan o Ligutan? Ligutan,
kanyang i-proceed sa amin yung NBI, no? Hindi niya na-establish kung ano ang capability nitong NBI agent na to pagdating doon sa, di ba pinag-usapan dito yung veracity ng video. Yung papel. Parang yung papel lang yata, Dr. J, no? Yung papel pa lang yung yata. papel, So, yan ay scripted ang testimony nitong kanilang witness, no? Yun ay may script sila at sinusunod niligutan yung pagtatanong at sinasagot naman itong kanilang witness na yan ay kung scripted ang testimony, it will never stand a chance sa isang cross-examination na doktoral. Okay. Hindi naman bagito itong mga abogado ni Sara Duterte at makikita they can see through na scripted ang question at answer nitong Kalilong ba ito? Kalilong. Kalilong, Agent Kalilong. Di ba? Na sinasabi na isang IT expert, na sinasabi nila na ito isang IT expert. Kaya ito yung isang problema na hindi man lang nila in-establish muna at claim lang nila na IT expert. So, ang isa sa mga close doon na nakikita nitong ano ang kapasidad nito na bakit tinawag ito na isang eksperto? At hindi naman nila pinaliwanag at hindi naman ito siguro mind reader na sinasabi na natin, kasi hindi credible ang kaniyang testimony doktoral. Ikaw ba naman, Dr. J, tanungin mo ba naman kung anong intensyon ng Vice Presidente? Di ba? Di ba? Ano ka? Di ba, psychologist? O hindi ko maintindihan. Di ba sabi nitong attorney Ligutan, IT expert. IT expert. Pero, gusto tinatanong mo kung ano kaya ang intensyon ng Vice Presidente. Wala namang problema sa expertise niya kung IT expert siya. Dahil ang pinag-uusapan, wala namang nag-question actually, Dr. R, sa katotohanan kung totoo yung video o ano na yan na sinasabi, Pero yung isa pa doon na glaring na itong sinabi nitong si Ligutan na medyo nahulog ako sa upuan ko nang nanonood ako, nang sinabi niya na ang photocopy ay original. Kailan pa kunwari, doktoral, pina-xerox ko mukha ko, tapos padala ko, ito yung original ko na mukha. Paano nangyari yan? At bago mo sagutin yan, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 2:33 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan at Dr. R, pag pinadala ko mukha ko sa iyo na original, hindi Xerox dapat. Alam mo, kanina nag-post ko sa Facebook na sinagot. Sabi, pwede na daw magpa-Xerox ng 1,000 peso bill. Pwede na raw magpa-Xerox at yun daw ang ibayad pagkuha o pag-renew ng NBI clearance. Sinagot ko. Sabi ko, hindi mo na kailangan magpa-Xerox ng pera. Bakit? Ipa-Xerox mo lang uli yung NBI clearance mo. Yun na uli ang ipresenta mo pagkuha ng passport mo. Original na uli yun. Original na. Alam mo, Dr. J, alam mo, babalikan ko lang yung sinabi mo kanina, di ba? Para kasi talagang may script di ba? Yan po, opinion namin yan, may script. Bakit? Unang-una,
di ba? Parang sinita rin yan nung nitong si Atty. Narbasa. Sinabi niya na parang di umano following a script, di ba? Pero itong si tama. Atty. Ligutan o lugutan ba ito? Lugutan o ligutan. Kasi hindi ko naman alam kung ano talaga ang apelido niya. Wala rin naman akong interest, Dr. J. No? Ano daw? Pinapa-strike niya from the record. No? Pinapa-strike niya. Parang gano'n, di ba? Strike down. Strike it from the record. Kaya lang, sa aking pagkatanda, dininay ito ni presiding officer, Senator Chis Escudero, di ba? So, ibig sabihin, Dr. J, ibig sabihin, nasa records yun, following a script. Tama. At alam mo, bago ko makalimutan, kanina ko pa gusto sabihin 2 araw na ang nakaraan ng ngayon pangatlong araw ng hearing, di ba? Napansin mo ba si Luistro? Balikan ko lang. Nung araw pula ang kanyang suot na may pakpak. Ang pangalawa, blue. Itong pangatlo kaya ano kulay? Pustahan tayo, dilaw o puti? Hindi ko alam pero sana ma-stream ng ating technical guys yung Senate Ngayon, session habang Ang nangyayari ito. nakakatakot sa lahat ng abogado diyan, si Luistro. Bakit, Dr. R? Bakit? Tumutulo ang laway habang nagsasalita. Yun ay isa po sa sintoma na ito may rabies na parang asong ulol itong si Luistro, Dr. R. Nakakatakot. Mahirap yan, mga gas yan. Tumutulo ang laway eh. So, hindi ko lang alam. Kaya siguro, sinabihan siya, congressman, tumutulo na laway mo. Hayaan na lang natin yung mga private prosecutors ang magsalita. Ha? Sabi ko, hayaan natin yung mga private prosecutors. Kasi nahalata na talagang para kang nauulol na. At ano ka muna, magpa-injection ng anti-rabies. Alam ko sabi, nalataw nga di ba, ang daming nangyayari. Meron nung isa, himala, parang niregla daw yung isa, di ba? Hindi ko alam kung sino niregla. Matanda pa sa akin, niregla. Di ba? Parang si Moses yan, at saka si Sarah nung panahon Si nila Abraham. Moses. Alam mo, yan diba? Guinness Book of Records. Yan ba, oy, ma'am, baka mabuntis ka pa, ha? Iingat. Ayan, nakikita ko, nag-i-stream na ngayon nangyayari na cross-examination. Pero Dr. J, alam mo, maiwan ko lang, no, dito sinabi mo tungkol dito kay Atty. Lugutan at dito sa witness, Dr. J. Alam mo, sa totoo lang, ano ba yan? Scripted ba yan? Kasi kung scripted yan, Dr. J, di dapat teleserye ang tawag dyan, hindi impeachment hearing. Lahat talaga yan, scripted yan. Kasi, saan ka nakakita ng abogado na mayroong hawak na pag nag-cross-examine para may hawak na papel? Itong witness niya. So, attorney, mukhang hindi nasunod tong script natin. Balikan mo. Alam mo na Pag hearing, ang isang witness, paupuin sa witness stand. Pagkatapos, witness stand, pinaupo siya sa witness stand. Anyway, pagkatapos, i-cross-examine. Now, wala siyang kodigo na hawak, Dr. R. Ganon din ang abogado kasi ang matinik na abogado, alam niya na kung anong itatanong niya sa isang witness. Alam mo, Dr. J, kaduktong niyan, no, yung mga script na yan, di ba? Yan nakakatawa pa. Diyan sa, ako natatawa no, hindi ko alam kung yung iba. Gusto nilang ipilit yung 2 minutes and 18 seconds na video na yun lang daw ang i-play doon sa 2 hours and 26 minutes and 10 seconds. Di ba? Ang gusto lang nila ay yung 2 minutes and 18 seconds. Di ba, kung susumahin mo yan, Dr. J, less than 2% yan of the total length of the video. Di ba? Anong gagawin niyo ho doon sa 98%? Attorney Lugutan. At kasi ang video,
ang nilabas lang nila yung point na nagsasalita si Sara Duterte. Pero hindi nila pinakita ano ang dahilan bakit ganon ang reaksyon ni Sara Duterte. Kasi kailangan mapanood mo ang the whole interview, yung video na yan, para malaman mo kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Sara. Kaya lang, yung gusto lang nila pakita, yung ano ng video, parte ng video na nagsasalita ng threatening word si Sara Duterte. Pero kasi kailangan, pwede naman siguro request yan ng prosecution sa kanilang na i-play yung video na yan ng in its all entirety, Dr. R. Alam mo, ang Dr. J, ang mahirap diyan kasi, di ba? Ang gusto nila, i-play lang nila yung kakarimpot. Sabi nga natin kanina, less than 2% yan, di ba? Para lang yang para lang yan sa kung maririnig kayo nitong si Attorney Mike Operario, ito isang pastor din, Dr. J, di ba? Alam mo, merong Bible verse na yung tawagin nila ito Great Commission, di ba? Doon daw parang narinig ko pumasok ako sa isang simbahan, sinasabi, humayo kayo at magparami. Di ba? Sinasabi nila, Dr. J. Tapos pinuputol nila doon. Di ba? Pinuputol nila doon. Parang kung iisipin ko itong Bible verse na ito, para sa iyo lang to, Dr. J. Kung puputulin mo, alam mo, ang totoo, ang Great Commission, di ba? Ibig sabihin, ang sinasabi ay gawin yung alagad yung mga tao, di ba? Di ba? At bautismuhan sila, di ba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero kung puputulin mo na humayo kayo at magparami, Dr. J, yung Bible verse mo, yan yung Bible verse mo, Dr. J. Ibang usapan yun. Ayun nga. Hahayo ako magparami. Ayun nga. Iba iisipin ko nun. O yan, alam mo ako tuloy, ang opinion ko, ano ho ba itong si Tony Lugutay? Siya ho ba yung talagang isang abogado o isang pastor? Tapos nagpapit ko sa doktoral, umayo ka. Sinabi sa akin, umayo ka parami. Thank you, Lord. Magpaparami ako. So yun yun pala. Pag sinunod mo yung sunod na sentence, nako, mali pala ako. Yun na nga ang nangyayari, Dr. J, pag ang context, ibang kabuuang konteksto, ay hindi mo tinatalakay. Yan ang gustong gawin ng prosecution sa pangunguna nung itong attorney Ligutan ba to o Lugutan, no? Hindi ko pa rin nire-research ko anong totoo niyang pangalan, di ba, Dr. J? Pero ibig sabihin, hindi kasi buong konteksto yun. That is less than 2% of the total total length of the particular video, which is 2 hours. Hindi ako nagkakamali, Dr. J. 2 hours. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng diferensya, di ba, Dr. J? So, hindi ako naniniwala na dapat, yun lang Actually, parang nag-object pa nga yata itong si Atty. Narmasa na hindi, dapat yung buong video, yung buong konteksto. Tama. Kasi out of context, yung hindi mo malalaman kung ano nagiging dahilan bakit ganyan ang sinabi ngayon ni Sara Duterte. Pero kung i-play mo ang buong video, doon mo makikita kung ano ang dahilan, Dr. R. At makikita mo na wala naman talaga siyang sabi natin na yung sabi na ang threat na sinasabi niya kasi yan ay conditional conditional ang kanyang sinabi. Pag nangyari sa akin may mangyayari sa iyo. Ganun lang naman yan. Alam mo, Dr. James, no? Kasi, alam mo, tingin ko lang, kaya hindi nila mapakita o hindi ayaw nila na, alam mo, cherry pick lang nila. Parang cherry picking yan, no? Kung ano lang yung matamis, yun lang ang pipitasin mo. Yun ang pinili, Oo, pero alam mo, natatakot ho ba kayo na pag pinili nyo yung entire video na 2 oras, meron ho bang makikita na papabor dito sa ating sinusubukang impeach na si Vice Presidente Sara Duterte, Dr. J. Tingin ko ganun, di ba? Tama. Diba? So ngayon ang tanong ko, kung kayo ho ba yung ating mga senator judges,
kayo hiya nag-record ng video. Katulad na lang niya. Sasabi ko, ikaw, Dr. J na lang. Ikaw na lang tatanungin ko. Di ba? Oh. Kung ang ikaw ay isang pastor at ikay nangangaral at ang sinabi mo ay humayo kayo, magparami. At magparami. Tapos pinutol na nung videographer, Dr. J yung video, Oh. tapos pinost yung video mo. Papayag ka ba na husgahan ka ng tao? Hanggang doon lang, hindi na ni-record yung kahulihan nung yung mga sinabi? Hindi pwede kasi kailangan makuha ang buong ang context, no, ng sinabi ng tao, kasi hindi naman pwede humayo ka ng parami, di kulang yun pala, may kasunod pa doon sa Kaya nga. utusan na yan. Oo. Di ba? Oo. Kaya lang nga, pero sa totoo lang, Dr. J, pero kung ikaw ang makikita ko na magsasabi, no, humayo kayo at magparami, alam na. Ayun, Alam na wala hanggang na, gusto mo alam lang. na. Talagang ang Kung gusto ano. mo, yun na yung buong konteksto mo. Yun lang hanggang doon lang talaga ako. Hindi na yung mag-aaral pa ako ayun, mag-aaral ako. Alam mo, Dr. J, matanong kita, ikaw naman, anong tingin mo doon sa sinasabing expert witness, no, itong Agent Calilong? Anong tingin mo, Dr. J? Kailangan kasi yung i-establish muna nila. Kasi, alam mo, madali magsalitang expert eh. Establish muna bakit ang taong yang expert. Yun ba ay may ano ang karanasan, experience, no? Ano ang kanyang educational background? Ano ang kanyang training background? Bago mo masabing eksperto ang isang tao sa isang katulad yan sa IT na sinasabi, yung kompetensya, titingnan mo. So, alam mo, hindi basta-basta na marami dyan nag-claim na eksperto sila. Eksperto. Pero ano ang iyong paninindigan? Ano ang maipakita mo na bakit natawagin expert? So, sinasabi dito sa itong si Calilong, John Mark Calilong, na eksperto siya. Calilong testified about Mita's processes, pero objection, incompetent siya sa matter na yan. Hindi siya employee na Mita, hindi siya expert sa Facebook system, IT guy lang siya na nag-download ng video. So, inibagi ko download na video, Dr. R. Kahit ako na wala akong alam sa mga ganyan. Pero kung may pipindutin lang ako doon na download, edi download na agad. Oo, alam mo, yung mga technical guys natin dyan sa stasyon, hindi naman yan mga IT experts. Pero marunong din sila mag-download, Doktor. Ang akin ng particular lang na puntos, tingin ko dito ng depensa ng grupo nitong mga abogado ni Vice President Sara Duterte, yung pag-question nila sa kredibilidad nitong Agent Calilong pagdating doon sa proseso ng Meta, Dr. J. Naturalmente, di ba, Dr. J? Parang ikaw, di ba? Parang ikaw. Itanong ko sa iyo ang economics dahil ikaw ay aral dyan. Itanong ko sa iyo ang pagnenegosyo, aral ka dyan. Itanong ko sa iyo ang tungkol sa ano yung Land Cruiser mo na luma, anong model yan, Dr. J? 40 series. Yung 40 series. Tanangin kita sa 40 series. Tapos ang alam ko lang ay Daihatsu. Alam nga naman mas marunong pa ako sa'yo. Natural. Ako, nagmemekaniko ako, kaya ako gumagawa ng sarili kong sasakyan. Kaya alam ko ang lahat ng bolts and nuts yan. So, basta sabi ako ngayon na, hindi ko pwede i-claim na expert ako, pero dahil I own it, alam ko yung nasisira, alam ko kung paano siya i-repair. Pero yung kaalaman ko, hanggang doon kasi nagmemekaniko ako eh. Ngayon, pag ikaw ang tanungin ngayon na Daihatsu lang ang hawak mo, anong malay mo doon sa 3.0 na Pasimplin natin, Dr. J, pasimplin natin, no? Meron tayong dalawang napakapogi na mga yung technical guys diyan sa stasyon na tumutulong sa atin, no? Every time po na meron kaming programa, kahit po wala kaming programa, tinutulungan kami niya mga yan. Alam nga naman kung mas marunong pa kami sa kanila doon sa mga equipment diyan sa stasyon.
kaysa sa kanila. Eh sila ho yung mga empleyado mismo ng CBS, no? Ang ating paboritong stasyon, no? CBS po, DWAD 1098 sa AM. Diyan ho kayo magpa-follow. Follow and like po ang Facebook page ng CBS DWAD. Ngayon, Dr. J, alam nga naman mas marunong ka pa dyan sa dalawang pogi nating technician, Dr. J. Eh, hindi ka naman taga dyan. Pag tinanong mo ako dyan sa mga gamit nila dyan, masasabi ko dyan ay talagang bubo ako dyan kasi wala akong alam sa electronics, ano? Wala akong kaalam-alam dyan. Ngayon, pag tinanong ko naman sila sa mga makina ng truck o mga sasakyan o sa heavy equipment, ay palagay ko wala naman silang may sasagot sa akin. Dahil iba naman ang aking karanasan, iba yung kanilang karanasan. So, but I cannot call myself an expert. Kasi ang expert that is a broad na salita yan eh. Na para bang alam mo lahat, no? So ito ngayon ang pinipresent nitong prosecution na itong si Kalilong ay eksperto sa IT o alam mo itong pag-download ng video, hindi mo kailangan dito ng PhD sa IT o kung ano man tawag nila dyan ito nga yung apo ko marunong mag-download ng video sa internet ano pa nga matawag ko alam mo, anak mo siguro. Alam mo, Dr. J, no, simplihan natin. Sabihin na natin, bigyan na natin ng benefit of the doubt itong si Agent Kalilong, no, ng National Bureau of Investigation. Tsaka mo ay expert sa proseso ng mga IT processes. Pero tama yung sinabi ni Attorney Narbasa, di ba? Hindi siya pwedeng maging credible witness sa proseso ng Meta o Facebook, di ba? Mawalang galang na ho, Agent Kalilong. Wala naman ho kayo dyan sa loob ng Meta o Facebook. Paano nyo malalaman yung entire process? Alam niyo ho, yung, I believe na yung Meta o Facebook, hindi naman nila idadivulge lahat kung ano yung mga nitty-gritty ng mga proseso nila, Dr. J. So, paano ka ngayon magiging, paano ka tatayo dyan sa witness stand at magsasabi ka ng tungkol sa proseso ng Meta kung hindi ka naman taga dyan? Paano ko ngayon itatag yan? Yan ba ay credible o hindi credible, Dr. J? Tama. Itong namang si Uhuge na si Ligutan. Ligutan ba? Ligutan. Ang presentation niya na ito ay expert sa social media authentication, ano? Pero masasabi ko, may alam ako na isang expert, Dr. R, sa social media, si Eloy Bugris. Yun ay expert yun. Si Eloy Bugris. At saka si Buljakan. Si Buljakan. Yun ay mga expert yan sa social media na anong expertise ito nga? Kaya ito ngayon, nakasala ngayon itong si Kalilong. Nakasala ngayon na kinuprosess namin. At ang mukha niya parang may pinapakita ng mga dokumento sa kanya itong si hindi ko alam kung sino itong defense panel abogado na nagkakandak ng cross-examination. Itong si Kalilong mukhang pinapanood ko kasi mukhang hindi maihing pusa na tahimik at ang nagsasalita naman ng objection itong Uhuge na si Ligutan, Dr. R. Dr. J, magba-bathroom break lang ako. 1 minute lang. Ituloy lang natin yung diskusyon. Okay. So, yun ay alam nyo, yung bathroom break na yan na sinasabi, yun ang inaakusan nila sa kay attorney season ng defense na nag-walk out daw nung isang araw. Hindi ko nag-walk out. Naihi lang si attorney season na siya ay, mama, may I go out muna at ako'y hindi ko na mapigilan at baka ay magkalat pa ako dito sa loob ng Senate Session Hall. So yan po ay ganyan din po si Dr. R ay baka magkalat pa dyan sa upuan niya na alam mo yun. Ayun ay kaya yan. Ay alam nyo talagang pag naihi ka, ang hirap po pigilan yan. At ang aking payo sa mga naihi,
Huwag niyo pigilan kasi alam niyo, napakahirap. Baka magka-UTI kayo. Isa yan. Baka kayo ay magkaroon ng mga tinatawag na, ano ba tawag yan? Kristal o sa inyong kidney, yung ano ba, bato, kidney. At ang iba dyan ay uric acid stone yan, tinatawag, ano. So mahirap na magpigil ng ihi na katulad nga na ay alam nyo kanina ko pa napapansin itong si Dr. R na talagang tumakbo na doon sa CR dahil mukhang talagang alumpihit na hindi na niya mapigilan siguro na ang kanyang ihi na para siyang hindi maihing pusa. Yun ang nararamdaman niya siguro. Alam mo, Dr. J, no? Alam mo, sa totoo lang. Sigurado ko, ang hindi maihing pusa dyan, yung kinokross-examine. Ay, talagang mukhang sabi niya, nako, tira yung araw ko ngayon at ako'y mukhang pinaupo dito at alam mo yung nararamdaman siguro ng manok pagka niluto mo sa asin, yung pinaupong manok, Dr. R. Nakatikim ka na ng pinaupong manok. Alam mo, Dr. J, no? Pero mo, di ba, ngayon ay pangatlong araw na ng impeachment proceedings ni sa kaso na pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Dr. J, sigurado ko na maraming nanonood sa kanilang mga telebisyon, dito sa social media, no? Maaaring nasa YouTube din yan, Dr. J, nasa Facebook yan. Alam niyo ho, sa totoo lang, hindi naman ho tayo mga anak ni Larry Candon. Alam po natin kung ano ang katotohanan. Nakikita ho natin. Kaya maging mapamatsyag ho kayo. Kung gusto niyo ho, gawin niyo yung ginagawa ni SP. Nagte-take note. Kung ano yung tama at mali dun sa mga sinabi ng witness o sinabi ng mga abogado. Para kasi SP niyan. Nagte-take note. Pwede ho yung pangalan niyo. Kung ang pangalan niyo ho ay ASP, no, dugtungon niya no ng ASP yung pangalan niyo, parang gayahin niyo si ASP. Kung gusto niyo magsuot rin ho kayo ng pulang robe, 'di ba? Para talaga ho kayo si ASP na nagte-take notes, no. Mag-take notes ho kayo kung kailangan niyo para ho makita niyo ang mga pinupuntusan ko ng magkabilang panig, itong prosecution at itong depensa. Pero makikita ho natin sa 2 araw na yan, Dr. J, no? Ako, masasabi ko, sa opinion ko, walang kakaso-kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte. Tama, ganun din ang aking opinion. At saka si SP, nakikita ko, si SP ba parang may AIDS? Ito siya ngayon may AIDS. Alam mo yung AIDS, Dr. R, kung ano? As if doing something ngayon si SP. Na parang siyang, alam mo, may term kami dyan sa Iloilo yung tando-tando. Tanungin mo si Mrs. mo kung ano ibig sabihin ng tando-tando. Ano yung tando-tando? Yung parang nakaupo lang sa isang tabi. Yung tando-tando, yung may manika na pag ginanon mo, parang sumasayaw-sayaw na gano'n. Alam mo, pag nakaganong ka lang, no, dyan sa rostrum, kaya doon sa podium, nakaupo ka lang, babaho ilok mo, Dr. J. Hindi lang yan. At kung hindi ka nagsasalita, pati laway mo, mapapanis. Kaya nga, alam mo, Dr. J, no, akin lamang iiwanan, wala na tayong oras, ang iiwanan lang ho natin sa ating mga tagapakinig, dyan ho sa mga followers natin sa Facebook, mga hindi nagpa-follow pero nanonood, alam po namin, nakikita po namin na mamonitor namin. Paki-like and follow na rin po yung ating page para ho updated tayo sa mga balita, no? Lahat ho ay tinatalakay namin. Alam mo, masasabi ko lang ay magbantay ho tayo, 'di ba? Sa totoo lang ho, no, yung mga nasa oposisyon katulad ng ating Vice Presidente Sara Duterte, kung yan ay kayang-kaya nilang gawan ng mga kaso, Dr. J, ano pa kaya tayo na maliliit lang na Juan de la Cruz, no? So, tama. Parang lahat po ng lalaban yata dito sa mga kakampi ng administrasyon ay ganito ang nangyayari. Alam niyo naman ho kung sino yung mga nakasuhan ng unang plunder,
nakita nyo naman ho, di ba? Dapat ho ay magbantay ho tayo, mamatsyag at intindihin ho kung ano ang nangyayari dyan sa impeachment proceedings na yan. Ito po si Dr. R. Maraming salamat po. At ito naman si Dr. J. Salamat sa inyong pakinig sa programang The Truth Dr. Soner dito lang po sa CPC Lumulede. United Kilard sa inyong mga talapitan. Maraming salamat at madagandang hapon sa inyo lahat. Sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on Air, we uncover the truth behind the news.